gandang pagkakataon nito na i-share ko sa inyo kung anong nalalaman ko tungkol sa ekonomiya at kung anong pwedeng mangyari pa. So, ang gagawin ko ngayon, actually, bago ako mag-present, sabihin ko muna kung anong naging experience ko sa trabaho ko. Kasi, nag-umpisa ako 1987 pa. Yung time na yun, actually hindi pala, 1989. Yung time na yun, kakaalis pa lang yung Marcos, presidente ng C. Korea. Nung time na yun, naging stockbroker ako at stockbroker sa international stockbroker firm. So, buhat noon hanggang 2018 nung mag-retiro ko, binibenta ko na ang Pilipinas. Pero nung nag-umpisa ako, talagang hirap na hirap ako ibenta ang Pilipinas kasi at that time, ang laki pa ng problema. So, kahit bago na yung presidente, yung problema iniwan ng tatay ng presidente natin ngayon ay napakalaki. We went into an IMF program. Hindi pa sa inyo, hindi pa pinapanganak mo siguro. Zero ang foreign reserves natin. Wala tayong dolyar nun. Kaya hindi tayo makapag-import. Yung mga mansanas at saka yung ubas nun, tinitignan na lang namin sa litrato eh. Kasi hindi kami makabili. Walang imported items at that time. So, nagkaroon ng austerity measures. Talagang naghirap ang mga Pilipino. Maraming nawalan ng trabaho. At ang perang kinikita ng gobyerno napupunta lang sa pagbayad ng utang. Inutang nung tatay nga ng BBM, no? So anyway, it took 20 years. Okay? 20 years bago tayo makalabas sa IMF program. Ganun katagal. At ang talagang nagtaguyod nun, ang tumulong talaga para makalabas tayo doon, ay ang mga OFWs. Kasi para makalabas tayo sa IMF program, kailangan mabayaran natin yung foreign debt. Eh kung walang dolyar, di ba, walang kabayan. So yung mga OFWs, dumami yan, dumami yung ating foreign reserves. Kaya over time, nakapagbayad tayo ng utang sa labas sa mga banyagang bangko. So ngayon, itong ipapakita ko sa inyo mga slides, parang babalik na naman tayo sa ganun. Kaya, nung mag-retire ako, sabi ko, gusto ko na lang manahimik. Kaya lang dahil nga hindi lumalabas ang katotohanan, nung marinig ko si Sara na nagsabi na yung kanyang budget na 5 billion, naging 15 billion, pero yung 10 billion hindi hawak. Sabi ko, matindi pala ngayon ang corruption. So, nag-umpisa na ako ulit, tignan yung mga economic numbers. Kasi dati hindi ko pinapansin eh. From 2018 up to 2023, the start of 2023, hindi ko pa masyadong alam ang mga nangyayari. Pero nung tinignan ko na yung mga numero, doon na ako na-convince na kailangan nang magsalita. So 2023 pa lang, nagsasalita na ako, pero sa Facebook na. Hanggang later on, marami nang nakakapansin kasi naiintindihan ko. So if you don't mind, magpapakita muna ako ng mga slides. So habang pinapakita ko, wag muna kayo magtanong. After nung presentation ko, tsaka tayo mag-Q&A para hindi masira yung trend of thought. Kasi pagko-connect ko yung mga yung mga numero. Kasi ang maganda dito, pag naintindihan nyo na kung ano yung sabihin ng mga numero, kaya nyo nang ipagtanggol yung mga gusto nyo sabihin. Okay? So can we please show the slides? So I'll talk about the state of the Philippine economy. So, meron tayong GDP at saka GNI. Yung GDP, Gross Domestic Product, ang ibig sabihin niya, pag ikaw ekonomista, sinusukat mo yung performance ng isang ekonomiya sa isang taon, kung magkano ang nagagastos ng lahat ng sektor ng ekonomiya. Yun yung sa isang side. Sa kabilang side, kung magkano yung napoproduce o kaya napoprovide na services ng isang ekonomiya. Okay? So sa lahat ng bansa, ganito ang pag-measure nila. Kaya nako-compare natin yung economy ng ibang bansa. No? So, na-develop yan over time. So, dun sa expenditure side, yun yung ginagastos. No? So, ano ba yung mga sektor dyan? Yung households. Tayo mga ordinaryong tao, magkano ba ginagastos natin kada taon? Magkano binibili natin? Tapos yung investments,
Yun yung magkano yung pinapasok ng mga namumuhunan sa ekonomiya. Ikatlo, yung government spending, magkano ang ginagastos ng gobyerno kada taon para sa ekonomiya. At ang ikaapat, net exports, yun yung pag-aangkat or yung pag-export natin, no? Products and services yan, walang manpower. Okay? So, yan ang GDP mo. Pag sinuma total mo yung GDP, sinuma total mo yung lahat na apat na yan, yan ang gross domestic product. Ngayon, meron nakalagay dyan na net factor income, diba? Net factor income, yan yung kinikita ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa labas, minus dun sa mga banyaga nagtatrabaho dito. Kaya net, may plus minus. Pero mostly yung figure na yan, OFW remittances. So kung makikita ninyo, last year, ang household spending umakyat pa ng over 4%, diba? Tapos yung investments umagsak na by 2%. Okay. Ang government spending, medyo mangat ng konti pero hindi nakataasan. Tapos sa exports minus imports, lagi tayo negative kasi net importer tayo. Mas marami tayong ini-import kesa sa atin na-export ng products. Okay. Diyan tayo mahina talaga sa pag-export ng mga produkto. Malakas tayo mag-export ng service which is manpower. Pero wala yan sa GDP. Nandun yan sa gross national income na hindi nila na dadagdag sa GDP. Pero lumalabas yung effect niyan sa household spending. Kasi yung mga OFWs na nagpapadala ng pera sa mga pamilya nila, doon pumupunta sa household spending. Kaya kung makikita nyo, ang pinakamataas ng growth, household spending. At yun lamang ang nagpapataas sa GDP, sa ekonomiya, yun lang. Kung titignan nyo, mahina talaga yung investments, government spending, at lalo na yung trade. So, kung tatanungin nyo kung ano yung nagtataguyod sa ekonomiya, OFWs. I mean, yung domestic, okay din, pero hindi niya kaya magpaangat ng economy. Kung wala yung OFW remittances na yan, bagsak na ang ekonomiya. Okay? Yan yung 2025. So, dun sa baba, makikita nyo agriculture, forestry, and fishing. Yan yung supply side. Kung ano yung binibili natin, no? Bibili tayo ng isda, ng bigas, ganyan. So, kung titingnan nyo, yung agriculture, hindi rin masyadong tumataas. No? Ganun din yung industry, lalo na yung industry. Dati yan ang nagtataguyod ng economy. Lalo na yung manufacturing at saka construction. Pero pag titingnan nyo, mababa na yung growth ng manufacturing, yung construction negative. Ang talagang pinakamalaking component ng supply side GDP natin ay ang services. So kumbaga, service-driven ang economy natin. Hindi siya industry-driven. Hindi kagaya ng Japan, ng US, ganyan. Malaki ang industry components niya. Tayo hindi, kasi hindi develop industrial sector natin. Lalo na yung agrikultura. Yung bigas natin, di ba, ay yung bigas na inaangkat natin sa Vietnam at sa Thailand. Yung technology niyan, galing sa atin. Pero bakit silang nakikinabang? Kasi hindi pinapansin yung kailangan ng mga farmers. Kaya hanggang ngayon, tingnan nyo, ang contribution ng agriculture is only 7.9% sa GDP. Napakaliit ng contribution. Kawawa ang farmers natin. Okay? Punta tayo sa next slide. So dito, papakita ko lang yung fourth quarter growth, no? Yung pinakadulo. Tignan nyo. Tignan nyo yung construction, minus 41%. Last year, December, ano yan, fourth quarter. Normally, fourth quarter, di ba, pinaka-active yan eh. Kasi dyan maraming bonus ng mga tao, namimili talaga, pang regalo, whatever. Or yung ginagamit nila yung bonus para bumili ng kotse, ng ano, mag-invest sa bahay. Pero tingnan nyo, construction was minus 49%. Tingnan nyo yung investments, minus 10%. So, ibig sabihin, yung mga investors, mahina ang kumpiyansa nila sa Pilipinas kasi ayaw nila mag-invest.
Kaya yung full year growth natin ng 2025 was -2. Kumbaga, makyat man nung first and second quarters, nabawi na yun. Bumagsak talaga. Pero tingnan niyo yung previous years, yung naka-gray, yun yung lockdown eh. Kahit lockdown nun, yung economy natin, tumaas pa rin ng 5.7 at saka 7.6. So kasi, nung time na yun, marami pa nag-i-invest, kaya tingnan niyo yung growth nun, yung investments was 20%, 13%. So double digit pa. Pero nung nung kinalaunan, pag-upisang 2023, bumaba na ng bumaba yung numero. Si pa yung presidente ng 2023. So, makikita nyo talaga yung demarcation, yung linya ng mga numbers, talagang buwan ng 2023, bumagsak talaga lahat ng mga numero. So, next slide. Yan. Mas kita dito. Kita nyo yung from 2023, talagang yung lean, yung niya, yung growth rate, pabagsak na talaga. So, syempre, nung lockdown, bumagsak talaga yung economy. Wala na yung magagawa, walang nun eh. Kumbaga, frozen yung economy nun. Okay lang yan. Pero nakita nyo, nakabangon din kagad, di ba? Nag 7.6% pa tayo ng 2022. Pero, sayang yung momentum, di ba? Kasi may momentum na biglang nag 5.8 noong 2022. So, doon ka magtataka na, bakit biglang bumagsak? Or, bakit biglang nag-slow down? Kasi ang potential ng Philippines, kaya natin. Kaya nag-retire na ako 2018 eh. Sabi ko, okay na Pilipinas. Hindi ko na kailangan ibenta. So, sabi ko, oh, sige, pwede na mag-retire. Tapos yan, ganyan nakikita ko, nakakalungkot. Kasi kung ano yung pinaghirapan ko na benta ang Pilipinas sa mga banyaga para makapag-invest sila dito, nang hina.